Mateo Kapitulo 7. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa inyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ahagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lupain. Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, at kayo'y makakasumbong. Magsitoktok kayo, at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat tumihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutoktok ay binubuksan. O, anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O, kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa Kanya? Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang ayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malalapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang kakasumpong noon. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kakilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan, o ang mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuti, datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga gawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan
at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa